Nobody can smell you other than me. Utos ng mafia boss. Pero paano kung mas palaban at performer pala ang dalaga? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Naabutan ni Laila sa tapat ng kanilang bahay. May nagkukumpulang tao na rin sa harap ng kanilang inuupahang bahay. Ano hong nangyayari dito? Mang Chris, ano hong nangyari? Uy, Laila, ang kapatid mo, si Jeffrey, inatake daw habang naliligo. Ha? Bakit inatake? Sandali, aalis na muna ako. Tabi na muna kayo, please. Alis na, bilisan niyo, padaanin niyo ako. Ma'am, masyado pong maliit ang daan, wag na po kayong pumasok. Hindi pwede, kapatid kong i-rescue ninyo. Please, maawa kayo sa akin. Padaanin niyo ako. Agad na inilabas ang stretcher sa kalye, sakay ang kapatid ni Laila na si Jeffrey. Nag-seizure si Jeffrey. Kitang-kita ni Laila na naninigas na ang kapatid at nakadilat ang mata. Jeffrey! Sobrang lakas ang sigaw ni Laila na sobrang nag-aalala sa kapatid. Inabot ni Laila ang mga kamay ni Jeffrey, sumabay na papasok ng ambulansya. Jeffrey, andito na si ate. Takot at nanginginig si Laila. Jeffrey, please huwag ka munang mawawala, bunso. Andito na ako. Kapit ka na muna, ha? Magiging okay lahat, bunso. Promise. Kapit lang, ha? Pagdating sa hospital ay hiningan agad ni si Laila ng deposit dahil kinakailangan maipasok sa ICU ang kanyang kapatid na si Jeffrey. Mama, kailangan po mag-deposit ng 50,000 para maipasok ko ang kapatid niyo sa intensive care unit. Kailangan niyo pong maipasok sa ICU siya dahil hindi ho kasi mabuti ang kanyang kalagayan. Nako, wala ho ako ganyang kalaking pera, ma'am eh. Pwede ho bang maghanap muna ako ng pera? Ipasok niyo na ho muna sa ICU ang kapatid ko habang naghahanap ho ako ng pera. Please po. Gawin niyo po ang lahat para sa kapatid ko, ma'am. Please po. Wala namang choice si Laila kundi ang umalis na muna sa tabi ng kapatid niya at maghanap ng pera para maipasok si Jeffrey sa loob ng ICU. Parang isang batang nawawala si Laila. Tila wala bagang direksyon habang siya'y naglalakad. Uli lang lubos na si Laila at Jeffrey. Maagang namatay ang kanilang mga magulang dahil hindi rin naman sila mayaman ay wala din silang namana mula sa kanilang mga magulang. Tanging si Laila lamang ang bumubuhay sa kanyang kapatid. Nagpahirap pa ang mga ganitong sitwasyon sa kanilang magkapatid. Nako, saan kaya ako makakahanap ng ganong kalaking halaga? Kahit pa siguro pautangin ako ng amo ko, hindi naman siguro yung magpapahiram ng ganong kalaking halaga. Kausap ni Laila ang kanyang sarili. Pumunta si Laila sa tinatrabahuhan niyang restaurant at lakas loob na kinausap ang kanyang boss. Bossing, tulungan niyo naman ho ako. Yung kapatid ko kasing si Jeffrey, sinugod ho kanina sa ospital. Kailangan niyang ipasok sa ICU, boss. Pinapadown po ako ng 50,000 para maipasok lang yung kapatid ko sa ICU. Nako, ang laki naman ng kailangan mo. Pwede naman kitang pahiramin pero kailangan kong interesan. Sagot naman ng bossing niya. Okay lang po, boss. Basta po ay maibigay ko lang po ang pangangailangan ng kapatid ko. Buti na lang at may mabuting loob din ang amo ni Laila. Kaya napadali ang pag-provide ni Laila ng pera para ma-ICU na kaagad si Jeffrey. Maagang dumating si Laila sa kanyang trabaho. Bilang maaga itong dumating ay minabuti niya na munang linisan ang glass sa labas ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya sa Makati. Habang naglilinis si Laila sa labas ng restaurant ay kapansin-pansin naman ang aking ganda nito. Siya ay isang napakagandang dalaga. May mahinhing aura na umuukit sa pansin ng mga tao sa paligid. Ang kanyang balat ay makinis at makislap. Yung tipong walang pores ang kanyang balat. At ang mga labi niyang pinkish ay nagmumungkahe ng malambing na ngiti. Kapag naiinitan siya ay kusang namumula ang kanyang mga cheeks. Ang kanyang wavy naman na buhok ay mahaba at makintab na lumalapat sa kanyang mga balikat
habang siya ay naglilinis ng glass sa labas ng restaurant. Kahit na sinong nakikita siya ay talagang binabalikan siya ng tingin dahil sa angking ganda nito. Isa lamang siyang ordinaryong babae, ngunit ang angking ganda niya ay aakalain mong anak mayaman o hindi naman kaya ay anak ng isang foreigner. Nang siya ay pumasok sa restaurant, agad na nagkaroon ng pansin ng kanyang mga kasamahan. Ang mga tao sa paligid ay tila hindi mapakali sa kanyang kagandahan. Isa sa mga bumisita sa restaurant ay si Bernard, ang mafia boss. Kilalang mafia boss si Bernard. Kilala siya ng karamihan sa angking yaman nito at ang kapangyarihang napapaloob sa dami ng kanyang pera. Nakaupo siya sa isang sulok na mesa, nakasuot ng itim na suit na nagpapakita ng kanyang otoridad. Tila hindi naman siya makapaniwala sa kagandahan ni Laila at hindi maikakaila ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Ang mga mata ni Bernard ay hindi mapaghiwalay kay Laila. Siya ay tiningnan ng may seduction. Ngunit hindi naman nagbigay ng kahit anong sinyales ng kanyang presensya sa pamamagitan ng pananalita. Si Laila, bagaman nahahabag sa atensyon, ay nagpatuloy sa kanyang trabaho. Naramdaman niyang nakatingin si Bernard sa kanya ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang kasamahan sa trabaho ay nakapansin sa walang tigil na pagtitig ni Bernard kay Laila. Ngunit si Laila naman ay hindi nagbigay pansin dito. Kaya biniro na lamang nila si Laila habang nagpe-prepare ito ng order sa kabilang table. Laila, alam mo, parang hinuhubaran ka na niyang customer dyan sa table 8 oh. Rinig ko mafia boss daw yan eh. Nako, yari ka dyan, Laila. Nako, tigilan mo nga ako, Jason. Tsaka hayaan mo nga yan siya. Ang tanda na niyan eh. Hayaan mo siyang tumingin. Nako, baka masya ka na lang paglabas mo dito sa resto. Naku, dadalhin ka niyan. Jason, tigilan mo nga ako. Nananakot ka lang eh. Naku, hindi ako nananakot ah. Kanina pa kasi yan napansin ko. Nakatingin sa'yo, no? Hayaan mo na siya. Mapapagod rin yan kakatitig. Hindi na binigyan pa ng pansin ni Laila ang lalaking panaytitig sa kanya sa restaurant dahil abala siya sa kanyang trabaho. Wala ding hilig si Laila na pumatol sa mga hirit ng mga customer sa kanya. Sanay na sanay si Laila sa mga paandar ng customers pero wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng atensyon ni Laila. Masyadong busy si Laila sa kanyang buhay at higit pa roon ay masyado rin kumukuha ng oras niya ang pag-alaga niya sa nakakabatang kapatid niya na si Jeffrey. Despite her beauty ay nananatiling berhen si Laila. Masyado nang puno ng puot ang kanyang buhay para pumasok pa siya sa isang relasyon. Sa tahanan ni Bernard, ang isang sikat na mafia boss. Si Bernard ay pinanganak with a silver spoon. Samot-saring negosyo ang pinasok ng kanyang pamilya. Lumaki rin si Bernard sa isang masalimuot na environment dahil matagal nang involve ang kanyang pamilya sa mafia group sa ating bansa. Kilalang matapang at walang sinasanto si Bernard. Si Bernard ay nag-iisa sa kanyang opisina. Umupo sa kanyang malaking desk na puno ng papel at dokumento. Pumunta siya sa isang upuan at tinanggap ang ulat mula sa kanyang mga tauhan na nagmamasid kay Laila. Pinag-aaralan niya ang profile ni Laila. Ang larawan ni Laila ay nanginingning sa kanyang monitor. At ang mga detalye tungkol sa kanyang buhay ay nagbigay kay Bernard ng higit pang interes. Nagniningning ang kanyang mga mata habang binabasa ang ulat. Nalaman niyang ang kapatid ni Laila ay nasa ospital at malubha na ang kanyang kalagayan. Ang kaalamang ito ay nagpabilis sa desisyon ni Bernard. Sa kanyang pag-iisip, inisip niya kung paanong makakaya niyang makuha si Laila upang sumama sa kanya. Nakita niya sa mga dokumento na ito ay isang pagkakataon upang matulungan si Laila at makuha ang kanyang pagnanais. Ang plano ni Bernard ay nagsimulang umusbong sa kanyang isipan. He was able to plot out a way para mahulog sa kanyang bitag si Laila. With a strategic plan in his mind, pinapunta ni Bernard ang ilan sa kanyang gwardiya sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Laila. Sa harap ng restaurant, tanghali, busy si Laila sa restaurant dahil ang dalawa sa kanyang mga kasamahan ay nagkasakit kaya tambak ang trabaho niya noong araw na yon. Laila is about to wrap up her duty nang dumating ang mga tauhan ni Bernard na may suot na itim na suit. Nang makita ni Laila ang mga lalaki, natakot siya at nagduda. Ang mga tauhan ni Bernard ay lumapit sa kanya at nagsalita ng mahinahon. Laila, huwag ka matakot. Pinadala kami dito ni Boss Bernard kasi may kailangan sana siya sa'yo.
Meron siyang alok para sa'yo na makakatulong sa kapatid mo. Ano? Paano ninyo nalaman ang tungkol sa kapatid ko? Huwag ka na mag-alala. Hindi ka naman namin aanuhin at sasaktan. Sumama ka lang sa amin. Kayo na bahalang mag-usap ni boss. Tugon naman ang guard kay Laila. Nako, ang dami niyong alam. May trabaho pa ako eh. Nakatingin si Laila sa kanyang manager at nagdadalawang isip na sumama sa mga lalaking goons. Nako, sumama ka na. Mga mafia pa naman yan. Baka kung magsara tayo ng di oras sakaling hindi mo pagbigyan yung boss nila. Nako na lang. Nako, natatakot tuloy ako. Huwag ka mag-alala, Laila. Hindi ka namin pwedeng saktan. Dahil kami mismo mananagot sa boss namin. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin sasaktan. Kahit ang boss namin, hindi ka sasaktan nun. Nako, ganyan mga pagmumukha ninyo tapos hindi ko iisipin na magiging okay lang ako kasama ninyo. Maraming tumatakbo sa isip ni Laila. Pero mahigit 1 buwan na ang kanyang kapatid sa ospital. Desidido na rin siyang magbakasakali sa offer ng kanilang bossing. Naguguluhan si Laila at nababahala. Ang pagkabahala ay malinaw sa kanyang muka habang iniisip ang kalagayan ng kanyang kapatid. Ang mga tauhan ni Bernard ay naghihintay na siya ay makapagpasya. Ang kanilang mga mata ay nag-aalok ng kapayapaan at katiyakan. Anong kailangan kong gawin? Nagsalita ng mahina si Laila. Wala kang dapat gawin. Iba-blindfold ka lang tapos sasakay ka sa kotse. Pagkatapos ay ihahatid ka namin mismo sa harap ng boss namin. Sagot naman ng guard. Pagdating sa kanilang destinasyon ay sumunod lang din si Laila sa instruksyon ng utusan ni Bernard. Pinaupo siya sa isang malambot na upuan at napanatag na rin naman ang kanyang damdamin. Ramdam niya nag-iisa na lamang siya sa kwarto kung saan siya naupo. Ang mga tauhan ni Bernard ay nagbigay sa kanya ng mga detalyeng kailangan niya, habang si Laila naman ay nag-iisip kung ano pa ang susunod na hakbang. Ang tadhana ni Laila ay tila nasa mga kamay na nga ng isang makapangyarihang tao na kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan, ramdam ni Laila na maaaring magdadala ito sa kanya sa isang bagong landas. Nananatiling nakapiring ang mga mata ni Laila. Hindi kalaunan ay naramdaman ni Laila na merong isang taong papalapit sa kanya. Tinanggal ni Bernard ang piring sa mukha ni Laila at bumungad kay Bernard ang malaanghel na mukha ni Laila. Nawala ang napakatapang na demeanor ni Bernard at napalitan ito ng excitement na makasama si Laila. Nananabik ang puso ni Bernard kay Laila. Ibang klase ang nadadala nitong calmness kay Bernard. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pirmahan mo itong kontratang to, Laila. Kapalit niyan ay malaking halagang pera. Higit pa sa kinakailangan mo. Sabi ni Bernard. Agad na binasa ni Laila ang laman ng kasunduan at tila hindi naman kayang gawin ni Laila ang mga nakapaloob rito. Hindi naman ako bayarang babae, sir. Hindi ko po kayang gawin tong gusto ninyo. Sagot ni Laila. Tumayo si Bernard at lumapit kay Laila. Unti-unting hinawakan ni Bernard ang bibig ni Laila. Ang ganda ng mga labi mo, Laila. Lahat ng nasa mukha mo ay napakaganda. Para kang isang anghel, Laila. Bernard was totally mesmerized by Laila's beauty. Salamat po, sir. Pero sorry po talaga. Parang hindi ko po kayang gawin yung nakapaloob sa kontratang ginawa mo. Hindi pa ho ako kailanman nagka-boyfriend eh. Tsaka yung mga bagay ho na ganyan eh, ginagawa lang ho yan ng mga nagmamahalan. Sorry po talaga pero hindi ko ho magagawa ang gusto ninyo. Uuwi na ho ako. Agad na umalis si Laila dahil kahit kailan ay hindi naman pa na-experience si Laila na galawin siya ng lalaki. Ni hindi nga ito nagkaka-boyfriend ni minsan sa kanyang buhay. Yun pa kaya ang galawin siya nito? Habang pababa sa hagdan si Laila ay agad rin nag-ring ang kanyang telepono. Tumawag ang doktor ng kanyang kapatid. Laila, ikaw ba to? Doktor to ni Jeffrey. Iha, kinakailangan na nating i-perform ang surgery sa kapatid mo sa lalong madaling panahon. Dahil pag hindi pa natin to naagapan, maaaring mag-give up na ang kanyang puso at maaaring hindi na natin siya maisalba. Nako, magkano naman pong kakailanganin, Doc, para sa operasyon? 250,000, Laila. Yan ang kailangan natin
para maikabit ang pacemaker sa puso ng kapatid mo. Masyado nang humihina ang pagpump ng puso niya, kaya dapat ay maikabit na itong pacemaker sa lalong madaling panahon. Nako, kakautang ko pa lang po sa boss ko sa restaurant. Iha, nanganganib ang buhay ng kapatid mo. Nasa sa iyong kamay ngayon ang ikabubuti ng kapatid mo o ikakasama niya. Ikaw ang magdesisyon. Nagbuntong hininga naman si Laila. Sige, Doc. Gawin niyo na agad ang operasyon kay Jeffrey. Ako na pong bahala sa pera. Hindi pa man nakakalabas sa mansyon ay muling tiningnan ni Laila ang hagdan pabalik sa opisina ni Bernard. Without a choice, inakyat muli ni Laila ang hagdan patungo sa opisina ni Bernard at tahasang tinanggap at pinirmahan ang kontratang una nang pinakita sa kanya ni Bernard. Mahirap iyon para kay Laila, pero she was left with no choice. She has to save his brother dahil sila na lang dalawang magkasama sa buhay. Ikinibit-balikat na lamang ni Laila ang direksyon ng buhay niya. Sa isip-isip niya, bahala na si Batman. Kailangan ko talagang gawin to para kay Jeffrey. Muling bumalik si Laila sa silid ni Bernard at sinabing, akin ang kasunduan. Pipirma na ako. Pero, pwede bang bigyan mo ako ng pera para sa operasyon ng kapatid ko? Wala ka nang alalahanin pa para sa kapatid mo. Pero ikaw, dito ka na muna sa akin. Sisiguraduhin kong Jeffrey gets the care that he needs. Magiging okay siya sa ospital. Muli namang piniringa ng mata ni Laila at dinala siya sa isang guest room sa mansyon ni Bernard. Kasama ni Laila ang mayordoma sa guest room ng mansyon ni Bernard. At bago pa makaalis ang mayordoma ay pinilit niya muna itong kausapin muli si Bernard. Ngunit hindi siya nito pinayagan. Sinabi na lamang ng mayordoma na bukas na muli niya makakausap si Bernard. Mama, awa ka naman sa akin, oh. Kailangan ako ng kapatid ko sa ospital, please. Payagan mo naman ako makausap muna si Sir Bernard, please. Pagmamakaawa ni Laila sa mayordoma. Sorry madam, pero hindi niyo rin po siya makakausap ngayon kahit anong pilit mo. Wala nang nagawa pa si Laila kundi tumahimik na lamang siya at umiyak na lang ng palihim habang palapas na si mayordoma. Siya ay nasa gitnang bahagi ng kwarto. Tahimik na umiiyak habang ang pintuan ay nakalock mula sa labas. Bakit ko pinirmahan ng kasunduang yun? Hindi ko kayang iwan ang kapatid ko sa ospital. Bernard! Bernard, buksan mong pinto. Kailangan ko umalis. Kailangan ako ng kapatid ko. Maawa ka naman sa akin, please. Walang sagot mula sa labas. Si Laila ay patuloy na sumusubok na buksan ang pinto. Ngunit walang epekto. Ang kanyang mga sigaw ay walang naririnig. Sa huli, siya ay humarap sa dingding. Tumutulo ang kanyang mga luha at tumahagulhol. Hindi ko kayang gawin to. Ang kapatid ko, kailangan niya ako ngayon. Please sir, maawa ka sa akin, palabasin mo ako dito. Huwag mong gawin sa akin to. Nakatulog na lamang si Laila sa pigate nang wala talagang marinig na response mula sa labas. Ang kanyang boses ay naglaho sa katahimikan ng mansyon at ang kanyang pag-iyak ay patuloy na rin na naririnig sa kwarto. Pagdating ng umaga, ang araw ay sumikat at si Laila ay nagising ng mata ng may namumugto sa kakaiyak. Pumasok ang mayordoma sa kwarto na may dalang napaka-sexy na nighties. Magandang umaga, Miss Laila. Narito ang iyong bagong kasuotan na ipinagawa ni Sir Bernard para sa inyo. Kailangan niyo raw itong isuot, ma'am. Para saan bang damit na to? Hindi ko naman to kailangan. Ang kailangan ko'y umuwi sa kapatid ko. Ang mayordoma ay inilatag ang nightie sa kama. Si Laila ay tumingin na lamang sa damit na inilatag niya sa kama. Nalilito at nahihiya. Ito ay isang eleganteng nighties na may malalim na neckline at silky na tela. Ito? Bakit kailangan ko tong isuot? Ito ang naisig Ginoong Bernard. Ito ang magiging kasuotan ninyo sa oras ng iyong pag-uusap. Pasensya na, ngunit kailangan ninyong sundin ang kanyang mga kagustuhan at utos. Si Laila ay nagmuni-muni sa kanyang sarili at dahan-dahang kinuha ang nighties. Bagaman hindi siya sanay sa ganitong uri ng damit, wala siya magagawa kundi sumunod sa utos ni Bernard.
Dahil nakapirma na nga siya sa kontrata ay hindi na rin mainam na sumuway pa siya sa mga gusto. Mukhang wala na akong ibang pagpipilian. Napirmahan ko ng kasunduan at kailangan kong gawin to. Para sa'yo to, Jeffrey. Lahat gagawin ng ate para sa'yo. Usal ni Laila sa kanyang sarili habang naglalakad papunta sa banyo. Sa paglakad pabalik si Laila ay nagsuot na ng nighties. Ang kanyang mukha ay puno na ng takot at kaba habang ang mayordoma naman ay lumabas mula sa kwarto. Muling piniringan si Laila ng mayordoma at dinala ito sa kabilang kwarto kung saan nag-aantay si Bernard. Bakit ba kinakailangan niyo pa akong piringan? Hindi naman ako makakatakas dito eh. Marunong din naman akong tumupad sa pinirmahan ko. Sumusunod lang din ho ako sa kagustuhan ng aking amo, ma'am. Pasensya na ho kayo, ma'am. Sa loob ng love room. Ang kwarto ay may kagamitan sa pakikipagtalik na nakalagay sa mga estante at mesa. Ang silid ay pinapaliwanag ng malambot na ilaw at ang ambience naman ay nag-uudyok ng pagnanasa. Iginiya ni Bernard si Laila papunta sa kama ng kanyang love room. Nang marating ang harapan ng kama ay agad na kinuha ni Bernard ang kanyang piring at bumuhad sa mga mata ni Laila ang iba't ibang klase ng kagamitan na ginagamit sa pakikipagtalik. Naglakad si Bernard sa likod ni Laila papunta dito. Laila, welcome to my love room. Sa lugar na to, lahat ng iyong mga pangarap ay magiging realidad. Wala ho akong pangarap na ganito. Ang gusto ko lang naman ay gumaling ang kapatid ko. Iyon lang ang pangarap ko. Gagaling na ang kapatid mo. Inaayos ko na ang lahat para sa kanyang gamutan. Huwag ka mag-aalala sa kanya. Sinigurado ko matatanggap ni Jeffrey ang pinaka-top of the line na care sa loob ng ospital kung saan siya naka-admit ngayon. Naglakad naman si Laila papasok at tumingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay lumawak sa takot habang natutuklasan ng iba't ibang mga gamit sa pakikipagtalik. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang kinukuha ang blindfold na ipinataw ni Bernard sa kanya. Habang naglalakad pa ikot ng kwarto ay agad na sinunod ni Bernard si Laila at nag-umpisa na itong romansahin paunti-unti si Laila. Nag-umpisa siya sa paghagod ng buhok ni Laila. Unti-unti ding huminga si Bernard sa batok ni Laila, hudyat ng pag-uumpisa nila. Hindi na umimik pa si Laila at nag-ready na lamang ito sa kanyang kahahantungan. Wala namang kamalay-malay si Bernard na si Laila ay kailanman hindi pa naranasang mahawakan ng ibang lalaki. This is the very first time sa buhay ni Laila na mahawakan siya ng lalaki. Ano kayang plano nitong taong to para sa akin? Ang bawat kagamitan sa silid na to ay may kaukulang gamit. Bawat sandali ay magdadala sa iyo ng bagong karanasan. Ngayon, isusuong mo ang blindfold at magpapakilala ako sa iyo sa tunay na mundo ng kasiyahan. Habang suot ang blindfold, si Laila naman ay hindi makita ang mga detalye ngunit nadarama ang malamig at matigas na bagay sa paligid. Ang kanyang pag-aalala at takot ay lumalabas sa kanyang mga mata habang ang kanyang mga kamay naman ay nadarama ang mga hindi pamilyar na bagay. Bernard was gentle enough kay Laila, guiding her all the way. Anong mangyayari sa akin? Paano ko ito malalampasan? Si Bernard ay pumunta sa likod ni Laila at malumanay na hinahaplos ang kanyang likod. Laila, huwag kang matakot. Ang bawat hakbang dito ay ginawa para sa iyo. At sa huli, makikita mo ang kagandahan ng lahat ng ito. Hindi ko pa ito kailanman naranasan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang ilaw sa silid ay kumikislap habang ang musika ay nagsisimula. Si Laila ay natatakot ngunit nagdesisyong sumunod sa daloy ng mga pangyayari. Tinanggap ang kanyang bagong kapalaran. Ang tanging pinapaira lamang ni Laila ay ang kagustuhan niyang mapabuti ang kalagayan ni Jeffrey, kaya kahit anong gawin ni Bernard ay hinahayaan na lamang ni Laila ang ginagawa nito sa kanya. Nang mayakap na ni Bernard sa Laila, ay hinayaan na rin siya ni Laila na sakupin ang kaniyang pagkababae. Hinayaan na ni Laila na makuha ni Bernard ang kanyang gusto at hinayaan na lang siya nagiyahan siya nito sa kung ano man ang kanyang ipapagawa.
The operating room is brightly lit. Surgeons and nurses bustle around Jeffrey, who lies unconscious on the operating table. The lead surgeon checks the monitors, visibly concerned. Jeffrey's heart surgery is about to take place. The doctors were instructed to rush the operation as mandated by Bernard, the mafia boss. This wasn't part of the plan. The heart procedure was supposed to mature first before any further operation. Sabi ng lead surgeon, but we can't do anything. We were instructed by Bernard, the mafia boss, to proceed to the operation as soon as possible. We should hurry, or else we will all suffer from this badly. Sagot naman ng cardiologist. Okay, let's perform all the tests now and make things possible. Sagot rin ng lead surgeon. All the participating physicians had a meeting. All of them carefully considered the possibilities of the surgery. After careful research on Jeffrey's case, they proceeded to the surgery confidently. Let's do all the tests and then tonight, let's get into the surgery. Everything will be alright basta magtulungan tayong lahat, okay? We will manage the pre- and post-operation properly and make sure that Jeffrey will live with his heart while working and without complications. The surgery took place and everything seemed fine. Maayos naman mag-respond si Jeffrey sa surgery. But a day after the surgery, Jeffrey had another seizure, and the medical team who performed the surgery hurried to see him and check on him. The medical team found that Jeffrey didn't perfectly accept the new pacemaker in his heart, and they had to deal with a post-operation complication immediately. Let's do some tests now, and let's see what we can do para maagapan ang pag-respond ng kanyang heart. Sagot pa ng cardiologist. Jeffrey's face, tense and pale, under the harsh hospital lights. He was rushed back into the operating room to check on his vitals once again. Inside the hospital room, Lila managed to get out of the mansion and he went out to finally see her brother who's in the hospital. She was able to get Bernard's approval to finally see her brother. Bernard made his guards accompany her habang nasa labas siya. And Bernard made sure that Lila is well guarded and that she is safe wherever she goes. Lila enters the room, her face etched with worry. A doctor then approached her, wearing a calm but guarded expression. Doc, kamusta po si Jeffrey? Ang kapatid ko, kamusta ho siya? He's stable. The operation went well, but we're still managing the post-operative phase. As of now, he is still in the ICU. But don't worry about his welfare. We are looking after his optimum health. Sagot naman ng doktor kay Lila. The doctor avoids eye contact with Lila. They were trying to convince Lila that everything's all right. They tried to hide from her the real thing about her brother's post-operation scenario. Kamusta naman pong surgery ng kapatid ko? Yes, the operation was a success. He's just in a post-recovery right now. Nasa ICU pa rin siya right now for close monitoring. Maybe tomorrow po, pwede mo na siyang makita. Sagot ng doktor. Lila nodded. Though concern is evident in her eyes, she takes a deep breath, trying to stay positive. Okay lang po ba siya? Maayos na rin po ba siya? Ma'am, the doctors who operated on him are the best in this institution. Kaya wag po kayo mag-alala. Okay na okay po ang kapatid niya. Pagkatapos makausap ni Lila ang doktor, ay umuwi na rin siya sa mansyon ni Bernard. Bernard's mansion. Living room. Lila walks through the opulent rooms of the mansion, glancing around with a mixture of awe and suspicion. Bernard, casually dressed, approaches her with a warm smile. Nilapitan siya ni Bernard. Niyakap at nanilikan ng bahagya ang kanyang noo. Kamusta ang lakad mo, Lila? Tanong ni Bernard. Okay lang naman po, Sir Bernard. Sagot ni Lila. You should stop calling me sir from this day onwards. Call me Bernard, okay? Okay, Bernard.
Hindi ko pala nakita ang kapatid ko kanina sa ospital. Nasa recovery room pa daw siya, sabi ng doktor eh. Pwede bang bumalik ako bukas? Bukas pa daw kasi siya pwedeng makita. As of the moment ay minamanage pa daw ang kanyang post-operation, kaya hindi ko siya nakita. But I'm really hoping that my brother is getting better. Sagot ni Laila. Don't you worry too much, Laila, my love. I asked the best doctors who are in the hospital to do the operation sa kapatid mo. And believe me, he's going to be alright. Sinabi yun ni Bernard habang niyakap ng patalikod si Laila. Sana. Sana talaga. Sagot naman ni Laila. I admire how you sacrificed so much for your brother. Wala na kasi kaming parents. Kami na lang dalawang magkasama sa buhay. Kaya lahat, gagawin ko para sa kanya. Wala ba kayong mga kamag-anak na pwedeng mag-alaga sa inyo? Meron naman kami mga relatives pero kasi inalila kami at sinaktan kapag hindi nila gusto ang pagkagawa namin sa mga inuutos nila. Sinasaktan nila kami kaya minabuti na naming umalis at mamuhay na kami na lang. Bernard invited Laila to sit in front of her and Laila without a doubt ay lumapit na lamang kay Bernard at umupo sa kanyang harap at hinayaan ang kanyang yapo sa magpainit sa kanya at magbigay ng comfort sa kanyang dinarama. Bernard's hug gave so much comfort kaya hinayaan na muna ni Laila na magbigay comfort sa kanya ang mga yapos ni Bernard at panandali ang hinayaan ng sarili na ma-free ang sarili sa kahit anong worries. Bernard gestures for her to sit down. They both take a seat on a plush sofa. Do you feel good whenever I hug you? I'm glad you think so. I want you to feel at home. You're free to move here in the mansion as you please, okay? I want you to make this mansion your own home. And I want you to be safe always. Okay, if you want to go out, just let me know. And I will send out my guards pag lalabas ka. Okay? Laila's eyes narrow slightly, trying to gauge his intentions. I appreciate that. Kaya lang, bakit parang bilis naman mag-change ng mood mo sa akin? Well, things change fast when you're trying to help those you care about. Laila looks at him, studying his face for any hint of insincerity, but finds none. Unti-unti nakikita ni Laila ang sincerity ni Bernard towards making her feel secured inside their mansion. Parang nag-iiba na rin ang nararamdaman ni Laila para kay Bernard. Unti-unti niya na rin nagugustuhan ang pagmamahal at pag-aalala ni Bernard sa kanya. Over time ay mas nagiging close pa nga si Laila at Bernard. Slowly, Bernard gave Laila access to everything he owns. The trust and love slowly grows as they spend time together in the mansion. Laila found herself sleeping inside Bernard's room. They cuddled and shared momentous night together. The room is elegantly furnished. Laila wakes up in Bernard's bed, startled by the unfamiliar surroundings. Bernard enters the room, carrying a tray with breakfast. Good morning, Laila. How was your sleep, my love? I made you breakfast. He places the tray on the bedside table and smiles softly. Laila sits up, still a bit disoriented. Hindi mo naman kailangan gawin to, Bernard. Pwede lang naman akong bumaba at kumain dun sa kusina. You don't need to bother, my love. I wanted to do this. It's just a small gesture, but I hope it makes you feel more at home. Laila accepts the breakfast with a cautious but grateful smile. Bernard sits on the edge of the bed, their proximity creating a new, intimate atmosphere. Thank you, Bernard. It's kind of you. Sinubuan ni Bernard si Laila ng pagkain. Ikaw bang may gawa nito? Sarap naman. Anything for you, Laila. Mas naging comfortable na nga si Laila sa piling ni Bernard. At over time ay na-reciprocate na rin ni Laila ang kabaitan ni Bernard sa kanya. May mga panahon na rin na si Laila mismo ang nag-aasikaso kay Bernard. Laila would cook for Bernard and would surprise him at times na pumunta sa mismong love room.
Bernard's dimly lit bedroom. Bernard and Lila lie side by side on the bed, a peaceful silence enveloping them. Lila, still groggy from sleep, gently reaches out to hug Bernard. Habang papalapit siya sa paghug kay Bernard ay kapansin-pansin ang mga malalaking latak ng scars sa kanyang likuran. Ang lalaki at ang dami rin ng scars. While looking at it, some thoughts run into her mind regarding Bernard's situation before. He could have gone with so much from his life before. Pansin ni Lila na sa tuwing man nangyayari sa kanila ay agad na tinatakpan ni Bernard ang kanyang likod at hindi niya kailanman pinapakita kay Lila ang kanyang likuran. So finally, Lila understood that this is one of the reason kung bakit niya tinatago ang kanyang katawan kay Lila. Bernard, I've always wanted to hold you close simula nung kumakailan ay nahulog na ako sa'yo. Pero may mga pangamba sa aking isipan. Takot akong baka iwan mo ako pagdating ng panahon. As Lila's arms reach around Bernard, she notices the multitude of scars on his back, their size and severity taking her by surprise. Her hand hesitates, fingers hovering above the scars. Bernard tenses, immediately shifting to prevent her touch. Those scars made Lila fall for Bernard. Naawa siya dito dahil maaaring hindi naging maayos ang kabataan ni Bernard kaya siguro naging napaka-stiff at hard niya sa mga tao sa kanyang paligid. Don't! Nabiglang sagot ni Bernard. Dama ni Lila ang trauma ni Bernard when she was about to touch the scars sa likod ni Bernard. Bernard, it's okay. I'm not here to hurt you. I just want to understand. I think the memories that you have with these aren't nice, but it's gonna be okay, babe. Everything's different now. Andito ako para mahalin ka. Malumanay na sabi ni Lila kay Bernard. Bernard, still wary, looks at Lila's earnest face. She reaches out gently, her touch tentative. Bernard slowly relaxes, allowing Lila to trace the scars. You've been through so much, haven't you? Lila whispering to Bernard. Bernard's eye lit as he discerned Lila's sincere love towards him. Hindi niya kailanman naramdaman from any woman he've been ang pinaparamdam sa kanya ngayon ni Lila. Lila's eyes soften with empathy as she carefully continues to touch Bernard's back. Her expression changes to one of the profound affection. I love you, Bernard. Every part of you, including these scars. I accept you, flaws and all. Pwede napakatigas mo sa iba. But you got my heart, Bernard. I love who you are. Bernard hugged her and showed his affection towards Lila. Hindi niya ina-expect na out of his kind situation ay sisibol ang tunay na pag-iibigan sa kanilang dalawa ni Lila. Bernard's eye filled with tears as he feels the depth of Lila's love and acceptance. They embrace tightly, both finding solace in each other. Thank you for loving me, Lila. I wasn't expecting you to love me back. Shh. Everything is going to be alright now, babe. I will be here for you. Always. No matter what may happen. I will be here. I promise to be better. For you. Bernard and Lila thought to really bring their relationship to the next level. They made their relationship official, and they both decided to live together in the mansion, not as Lila his slave, but Lila his one and only true love. Lila was once surprised by Bernard. It was but an ordinary day na akala ni Lila ay magde-date lamang sila ni Bernard sa isang resort malapit sa kanilang mansyon. Bernard blindfolded Lila and brought her somewhere na kinakailangan nilang dalawang magpaa. Iginiya ni Bernard sa Lila habang sila'y nakapaa lamang. Ramdam ni Lila ang pinong-pinong grano ng buhangin sa kanyang mga paa. Dama din nila ang malamig na dampi ng hangin. Alam ni Lila na nasa beach sila.
Nasaan ba tayo, babe? Huwag ka na magtanong. Ako nang bahala sa'yo. Wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun, pero sige na nga. Bernard removed the blindfold and the beauty of the beach unfolded in her eyes. Nagpa-set up rin si Bernard ng isang romantic dining table with lighting lanterns sa buong lugar. Tunay ngang napakagara at romantic ng setup. Babe, ang ganda naman ng setup mo dito. Ang saya ko naman. I'm glad you like the setup, babe. This is really for you. Lumabas ang violinist at isa pang musician at nagsimula silang mag-play ng romantic song habang nag-uusap silang dalawa sa dining table. Babe, why don't we dance first? Alok ni Bernard. Agad na tinungo ni Bernard ang kinauupuan ni Laila at inanyayahan itong sumayaw sa saliw ng musikang tinutugtog ng mga hinar niyang musician. I'm glad to see you smiling, babe. Sabi pa ni Bernard kay Laila. Thank you, babe. I love it so much. You're welcome. Bernard kept adoring Laila with her red silk dress na napakababang neckline at ang backless design nito na mas lalong nagpa-sexy sa hubog ng katawan ni Laila. While they were dancing ay muli na namang nahalina ang senses ni Bernard at tila gusto niya nang ipasok si Laila muli sa kanilang love room. But even before they finished their date night, agad nang sinurpresa ni Bernard sa totoong pakay niya na sinet up niya na dinner date. He was about to propose marriage for Laila. The music stopped for a while, then Bernard kneeled on his knees and showed the diamond ring he bought sa isang napakasikat na jewelry store sa bansa. It was an extraordinary cut ng diamond. It's a limited edition and rare kind of a diamond na tanging sa liblib na lugar sa Africa lamang matatagpuan. Babe, I will love you for the rest of our lives. Will you marry me? Naiyak naman ng sobra si Laila. She was not expecting this to happen. This is sudden. Babe, I wasn't expecting you to do this. But are you even sure? Hindi ako mayaman, babe. Bernard caught all of Laila's insecurities and sealed her lips with his. I'm not interested with what you have, babe. I'm interested in having you as my wife. Yes, you're all I want. Agad na niyakap ni Laila si Bernard at marahang binulong ang napakatamis na yes sa kanyang mga tenga. Yes, babe. Yes. I will marry you. Bernard was so happy at hindi na sila kumain pa. Bagkus ay kinarga na ni Bernard si Laila at dinala sa kanyang pinabok na kwarto sa resort na iyon. The night ended with so much intimacy from Bernard, being the domineering partner. Tila nag-ibang ang ihip ng hangin ng gabi yon. Laila initiated their intimate moment at si Laila na mismo ang sumubok ng lahat ng kagamitan ni Bernard sa pagkipagtalik. She was so ready to take Bernard into another level of intimacy. And Bernard was totally excited and happy with how Laila enjoys what he enjoys too. Everything between Laila and Bernard is now legal. The next day, maagang nagpaalam si Laila na pupunta ito sa ospital to see his brother once again. Without a doubt ay pinayagan agad ni Bernard si Laila to visit his brother, and this time, pinasamahan pa rin ni Bernard si Laila sa kanyang mga guards. Laila got straight from the entrance of the hospital straight to his brother's room. Ibang-iba na ang bihis ni Laila. Magagara ng mga damit na suot niya. She carries along with her some of the luxurious items na provide ni Bernard para sa kanya. Jeffrey? Naku, nakakatuwa naman na okay ka na ngayon. Ate, saan ka kumuha ng pera? May tumulong kasi sa atin, Bunsoy. Kaya eto ka na ngayon. Okay ka na ba? Alam mo, ang saya-saya ko na malayo ka na sa danger. Ate, salamat ah. Alam ko na nabibigatan ka na sa akin pero hindi ka pa rin napapagod sa akin. Jeffrey, hindi ka pabigat sa akin, okay? Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa, okay? May dala ako dito mga paborito mong prutas. Magbabalat lang ako ng orange para sa'yo.
Ate, pwede po ba magpahinga na muna ako? Medyo napapagod kasi ako. Sige Bunsoy, dito lang si ate ha. Habang nagbabantay si Laila kay Jeffrey, pansin niya naman ang paminsan-minsan na pag-delay ng paghinga ni Jeffrey. Hanggang sa nagkaroon na ng walang interval ang kanyang paghinga. Nabahala siya ng lubusan. As Laila talks, she notices Jeffrey's fatigue and weakened state. Her expression changes to concern. Jeffrey, are you alright? Laila called Jeffrey's cardiologist into the room. The doctor's face is grave as he explains the situation. Laila, there have been complications. The surgery didn't go as planned. Sambit ng doctor sa kanya. Laila's face crumples, tears streaming down her cheeks. The doctor continues, his words heavy with truth. We are very sorry for this, Miss Laila. Sinunod lang po namin ang orders ni Sir Bernard. Bernard was instrumental in getting the surgery done quickly to ensure that you would agree with the contract. He might have good intentions for your brother, but we told him about the possibilities that could happen. Laila's eyes widened with shock and betrayal. Her tears flow freely as she grapples with the revelation of Bernard's actions. Bernard, so ginawa niyo tong lahat for the contract? Doctor nods sympathetically. Laila's sorrow turns to anger and frustration. Hindi naman mawari ni Laila ang kanyang nadarama. Imbes na mahulog na siya ng tuluyan kay Bernard, ay napukaw ang inis niya sa kanyang iniibig. After what Laila heard from the doctor ay agad siyang umuwi. Nagalit kay Bernard. She was wild and fierce, ready to confront her love of her life. Galit na galit sa Laila when she arrived in the mansion. Sinigaw niya ang pangalan ni Bernard. Bernard! Bernard! Bernard is inside the living room. Laila storms in, her face flushed with anger. Bernard is taken aback by her furious demeanor. Paano mo nagawa sa akin yun, Bernard? Bakit kailangan mong pangunahan ng mga doktor, ha? Hindi mo ba naisip na pwedeng mamatay ang kapatid ko dahil sa ginawa mo? Galit na galit si Laila. Laila, I did it for you. I thought it was the only way. My intentions were good. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito ang mangyayari sa kapatid mo. Believe me, my love. Wala akong intensyon na mapasama ang kapatid mo. You thought? You manipulated me and put my brother at risk. Napaka-selfish mo. Napaka-selfish mo, Bernard. Bernard tries to reach out to Laila, but she stepped back, her face a mixture of hurt and anger. I can't be with you anymore. Not after what you've done, Bernard. Laila's voice breaks as she continues. I loved you despite your scars, but you betrayed my trust. Aalis na muna ako dito, Bernard. Galit ako sa ginawa mo. Sa natatanging kapamilya kong naiwan. Laila turns to leave, her heart heavy with the weight of her decision. Bernard stands frozen, watching her walk away, the pain of losing her evident in his eyes. Please, Laila, wag mo naman akong iwan dito, please. I'm sorry. I'll make it up to you, my love. Please, just don't leave me. Laila finally exits, the door closing softly behind her. Laila moving on from her deep-set heartbreak. Laila had left Bernard in the mansion, unable to stop her as she left, deeply hurt. She returned to the hospital to bring her brother Jeffrey with her to a distant province in northern Luzon, far from Bernard's reach. Jeffrey Bunsoy, lalabas na tayo dito sa ospital. Kaya mo na naman, di ba? Aalis na tayo dito, Bunso. At mamumuhay tayo sa norte. Saan naman sa norte, ate? At bakit dun talaga? Kailangan kasi muna ni ate na pakalayo-layo kasi may sumira sa pagtitiwala ko eh.
Kailangan ba talaga nating lumayo, ate? Oo eh. Kasi una sa lahat, kailangan mo ng preskong environment. Pangalawa, mas kaya nating mamuhay ng maayos kapag malayo tayo dito, bunso. Malayo sa mga taong mapang-abuso sa mga tulad nating mahirap. Ba, lalim ng hugot mo, ate ah. Asus nako, okay lang yan, bunso. Ang importante magkasama tayo at haharapin natin lahat ng hamon sa atin ng maayos. In their new quiet life, months have passed, with Lila noticing changes in her body and moods. Often irritated and dizzy, she decided to see a doctor. And she was so surprised dahil na-reveal sa kanya ng doktor na siya pala ay nagdadalang tao. Ma'am, congratulations! You're about 6 weeks pregnant already. Ha? Talaga ba, Doc? Oo. Mahiga ka nga muna dito nang sa ganun ay ma-ultrasound kita. The doctor proceeded with the examination and right then, narinig na ni Lila ang unang pintig ng puso ng kanyang baby sa kanyang sinapupunan. OMG! Buntis nga ako. Yes, indeed you are. At babalik ka dito sa aking clinic regularly para sa monitoring natin sa iyong baby. Okay? Lila accepted her faith and was excited for her baby. Naging masaya si Lila sa balitang natanggap. At dahil doon ay nagdala siya ng pasalubong sa kanyang kapatid na si Jeffrey. Jeff, halika dito. May dala akong pasalubong. Pagsaluhan na lang natin to. Kamusta lakad mo, ate? Okay lang naman, bunso. Alam mo ba, buntis si ate. Oh, talaga ba, ate? Paano naman po yung tatay ng dinadala ninyo? Hindi niya ba alam na buntis ka nung umalis ka? Lila and Jeffrey are sitting in their small, modest home in the province. Hayaan mo na muna yung tatay ng baby ko, bunso. Hayaan na muna natin siya. Ayaw ko din muna na pag-usapan siya. Ate, kaya pala parang iba yung feeling mo lately dahil buntis ka pala, no? Ngayon ate, kamusta naman ang nararamdaman mo? Okay ka na ba? May gamot ka na ba para sa mga hilo-hilo mo? Mahirap talaga, Jeffrey. Hindi ko naman maikakailang mga pinagdadaanan ko. But we've made this far. Kahit mahirapan ako, kakayanin ko, bunso. Kasi ngayon, 3 na tayo. Ilalaban ko kayong 2, bunso. Alam ko ate kahit hindi ka nagsasalita, batid ko na nahihirapan ka. Pero kinakaya mo lahat. Okay ka lang ba ngayon, ate? Okay naman ako, bunso. Sobrang determinado ako ngayon na maging okay tayong 3. Ito na yung bagong realidad natin ngayon, Jeffrey. Kaya, laban lang tayong 2, ha? Tsaka ikaw, wala ka ng ibang alalahanin pa, kundi ang pagbutihin ng iyong kalusugan, ha? Promise mo kay ate na magiging maayos ka, okay? Alright, sis. I'll do my best. We'll get through this together. Lila's new routine. As months passed, Lila managed both her pregnancy and caring for Jeffrey. Despite the challenges, she remained resolute. Nakapag-umpisa rin ng food business si Lila para masustain niya ang pangangailangan nila ng kanyang kapatid at ng kanyang ipinagbubuntis. Lila and Jeffrey are in their home, with Lila visibly pregnant and Jeffrey helping with household chores. Ako, Jeffrey, huwag kang masyadong magpakapagod ha. Bawal pa naman sa'yo mapagod ng sobra. Alam mo ate, glowing ka ngayon. Ibang-iba yung ganda mo ate. Pero pansin ko na pagod ka na ate. Okay ka lang ba talaga? Ano ka ba? Okay lang ako, bunso. Kayang-kaya to ni ate. Nababalance ko naman lahat tsaka bunso. May kasama naman ako sa pagbebenta ng food sa pwesto. Nakakapagpahinga naman ako ng maayos sakaling mapagod ako. Basta, wag lang natin isipin ang mga bad vibes, bunso, ha? Laban lang tayo sa buhay. Ate, wag ka sanang magagalit sa akin, ha? Pero, nasan pa kasi talagang tatay ng baby mo? Wala ka bang balak sabihin siya about sa baby ninyo? Tanong pa ni Jeffrey. Nako, Jeffrey, hindi naman na kailangan malaman pa ni Bernard ang nangyari sa akin. Ikaw at ako, tayong magtutulungan na magpapalaki sa anak ko. Kaya naman natin to, di ba?
Of course, sis. Pag sinabi mo sa akin na ito ang choice mo, sige go. Kaya natin to. Sagot naman ni Jeffrey. Lila gave birth to Sophie. Lila gave birth to a beautiful baby girl who resembled Bernard. Kamukhang kamukha ng kanyang baby girl si Bernard. Kuhang-kuha ng baby ang Spanish features si Bernard. Despite the resemblance, Lila remained firm in her decision to leave Bernard behind and to move on from Bernard completely. Lila holding the baby and Jeffrey are in their home. Jeffrey looks at the baby and then Lila. Ibang klase ang tuwang na idudulot ng baby sa kanilang dalawa ng kanyang kapatid. Ate, ang ganda-ganda naman ng pamangkin kong to. Pero ate, parang kamukha niyang tatay niya, no? Sure ka ba talaga hindi mo siya sasabihan about sa baby ninyo? Oo, Jeff. Sobrang sure na ako na hindi ko ipapaalam sa kanya about sa anak namin. Buo na ang desisyon ko na palakin ko siya alone. Ayoko nang bumalik kay Bernard Bunso. At fully decided na rin ako na mag-move on ako. Lahat ng tungkol sa amin ay wala ng pag-asa pa, Jeff. Tapos na ang lahat sa amin. Ate, naiintindihan kita. Kung ano man ang desisyon mo ay susuportahan kita, ate. Pero ate, naisip ko lang darating din ang time na mangangailangan talaga si Sophie sa kanyang daddy. Sana, hindi mo ipagdamot sa kanyang katotohanan, ate ha. Mahirap din kasing mabuhay sa galit at bitterness, ate. Thank you, Jeffrey. Sobrang laking tulong ng support mo sa ate, Jeff. Darating din talaga yung oras na yan, Bunso. Pero saka na natin problemahin yung mga bagay na ganyan kung darating na tayo sa season na ganyan, okay? Okay, ate. Basta, tutulungan kita sa pagpapalaki kay Sophie. Lila's resolve was unwavering. She had closed the chapter with Bernard, embracing a new future with her brother and their baby girl. Moving on was her choice, and she was ready to build a new life with the family she had. The life of Bernard after Lila broke up with her. Ang ulo ni Bernard ay parang masisira na maghiwalay sila ni Lila. Palaging nagsisisi si Bernard sa sarili. Sinisisi ang kanyang sarili sa pagiging isang hangal. Napuno naman ng pagsisisi si Bernard at palagi niyang sinasabi sa sarili na ang isang mafia boss na katulad niya ay hindi karapat-dapat sa isang katulad ni Lila. Bernard continues to beat himself up dahil sa pagkawala ni Lila sa kanyang tabi. Wala talaga akong kwentang tao. Kahit kailan, wala akong deserve na isang matinong babae. His guards would often look at him with despair dahil sa ginagawa niya sa kanyang sarili. Gusto man siyang pigilan ng tao niya, ngunit hindi naman siya papapigil sa kanyang pag-beat sa kanyang sarili. Madalas siya nagwawala dahil sa pagkawala ng tao nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal. Palagi niyang naiisip ang pagkakamali niya sa kapatid ni Lila, na kahit na ang kanyang mga intensyon ay maganda, wala nang silbi ang lahat dahil wala na si Lila sa kanyang buhay. Minsan ay mabilis siyang nagmomotor at dumaan siya sa mga kalsadang mabilis ang takbo at minsan ay naaksidente na rin siya. Dahil pakiramdam niya ay nasasayang ang kanyang buhay na wala si Lila sa kanyang tabi. Wala na rin naman si Lila sa akin. Ano pang silbi ng buhay ko kung ganito? Bernard's mind seemed to be falling apart when Lila broke up with him. He constantly blamed himself for being such an idiot. Overwhelmed by guilt, Bernard told himself that a mafia boss like him didn't deserve someone as wonderful as Lila. He often lashed out in frustration at losing someone who had shown him real love. He was tormented by the mistakes he made with Lila's brother. Even though his intentions were good, it was pointless to prove them now that Lila was gone. At times, he would drive recklessly, and on occasion, he ended up in accidents, feeling as if his life was wasted without Lila by his side. Ang paghahanap ni Bernard. Sa wakas, napagtanto ni Bernard ang kanyang pagkakamali at nag-utos sa kanyang mga tauhan at mga koneksyon na hanapin si Lila. Bernard called out for one of his guards and gave them orders to sort the whole of Luzon and look for Lila.
Rudy, gusto kong hanapin ninyo si Laila at ang kanyang kapatid. Sir, may leads na ho ba kayo kung saan nagsistay si Laila at ang kanyang kapatid ngayon? Tanong ni Rudy sa kanyang Sir Bernard. Wala. Ang alam ko lang ay ang dating tinitirhan niya sa Makati. Sa mismong staff house ng dati niyang restaurant. Okay sir, doon na muna kami mag-uumpisa ng paghahanap. Okay Rudy, gawin niyo ang lahat na mahanap si Laila. Nabigla naman si Rudy nang biglang magmakaawa si Bernard na tulungan siya. Please, Rudy. Hanapin mo ang pinakamamahal kong babae. Mababaliw na yata ako hanggat hindi ko siya nakikita. Natameme naman si Rudy sa naging asal ni Bernard dahil hindi naman usual para sa isang mafia boss na magmakaawa. Okay po, sir. Rudy felt the sincerity of Bernard kaya naawa na lang si Rudy at pinangakong tutulungan si Bernard. Sir, hindi po ako mangangako na mahahanap ko po agad si Laila pero sir, gagawin po namin ang lahat para mahanap po siya. Magpapas din po kami ng information sa mga tao ko na ipahanap sa karatig na syudad si Laila. Basta gawin mo ang lahat, Rudy. Ako nang bahala sa'yo. Hindi naman kita pababayaan. Rudy and his team sorted out the whole of Makati City pero lahat ng dating kakilala ni Laila ay wala ding lead kung saan nagpunta si Laila. Wala ni isa sa kanila ang may alam kung saan na muling pumunta si Laila. Pero si Laila ay hindi na nakatira sa kanilang dating tahanan. Halos hindi na nga mahanap ni Bernard si Laila. Pagkaraan ng sunod-sunod na paghahanap na halos umabot ng 2 taon, ipinag-utos si Bernard ang paghinto ng paghahanap kay Laila at pinabayaan na lamang siya na mamuhay ayon sa kanyang nais. Nag-give up si Bernard. Sa paghahanap kay Laila ay sinubukang magpatuloy sa kanyang dating buhay bilang mafia boss. 2 years nang nakalipas, pero hindi ko pa rin nakikita si Laila. Tama na siguro tong paghahanap ko sa kanya. Bernard ordered to stop all the search kay Laila. Mahirap man ito para sa kanya pero talagang magi-give up na nga siya sa paghahanap dito. Sir, talaga bang titigil na tayo? Rudy, mahigit 2 taon na rin kayo naghahanap. Wala naman tayong magagawa kung hindi talaga siya magpapakita sa akin. I guess this is really over now. Sir, may sasabihin po sana ako sa inyo ha. Huwag po sanang sasama ang loob ninyo. Okay lang, ano ba yan? Sir, hanggat totoo po ang pag-ibig mo kay Laila, mismo ang pagmamahal mo po sa kanya magdadala sa kanya pabalik sa'yo. Maniwala po kayo sir. Kahit pa ayaw niya, kung mismo ang pag-ibig na magtatagpo sa inyo, magtatagpo at magtatagpo po kayo sir. Wala na, Rudy. Hinahayaan ko na ang lahat. Hindi na rin ako aasa pa. Kayo po ang bahala, sir, pero hindi pa naman po huli ang lahat, sir. Rudy, salamat sa naging tulong mo, ha? Naihanda ko na para sa'yo. Agad na rin pinutol ni Bernard ang ugnayan niya kay Rudy at talagang pinakawala na ang lahat ng uri na makakapagpapaasa sa kanya na makita niya pang muli si Laila. Ang payak na buhay ni Laila sa probinsya. Si Laila ay namumuhay ng tahimik sa probinsya kasama ang kanyang kapatid na si Jeffrey at ang kanyang anak na si Sophie. Sa ngayon ay 5 taong gulang na at nag-aaral sa elementarya. Anak, Sophie, gising ka na at mag-aaral ka na ngayon. Nanay, ang lamig pa, masarap pa pong matulog. Nako, Tito Jeffrey, matutulog pa raw tong pamangkin mo. Nako, gusto ata ng baby girl ng isang matinding kulitan na. Sagot pa ni Jeffrey. Madalas na kinikilite ni Jeffrey ang pamangkin na si Sophie. Yun ang nagiging way ni Jeffrey na gisingin ang pamangkin madalas. Matapos kinilite ni Jeffrey ang pamangkin ay masigla na itong bumangon. Halos maubos ang lakas ito kakatawa dahil sa pagngingiliti ni Jeffrey sa kanya. Tito, tama na po. Tatayo na po ako. O sige, tumayo ka na dyan kasi ihahatid ka ni mommy mo. Opo, Tito. Sophie is such a sweet baby girl. Siya ang nagbibigay tuwa sa tahanan ni Laila at Jeffrey. Magandang bata si Sophie. Animoy anak siya ng isang foreigner sa gandang angkin niya.
Kaya nga ingat na ingat si Laila kay Sophie. Hatid sundo niya si Sophie sa bawat araw na pumapasok ito sa eskwela. Araw-araw, hatid sundo ni Sophie si Laila sa paaralan. Si Sophie ay isang napakagandang bata at halata ang kanyang mayamang pinagmulan. Sa araw-araw na paghatid sundo ni Laila kay Sophie ay napansin niya ang dalawang lalaki na nakatambay palagi sa labas ng eskwela. Anak, pasok ka na sa school ha? Opo, Nay. Anak, huwag kang sasama sa kahit na sino. Always mong hintayin si Mama dito sa loob ng school. Huwag kang mag-aantay sa labas ng school. Diyan ka lang sa loob palagi, naiintindihan mo? Opo, Nanay. Promise mo sa akin ha, na hindi ka sasama sa ibang tao. Antayin mo lang si Nanay lagi. Ito ang laging routine ni Laila at Sophie. Sa mga nakaraang araw napapansin ni Laila na may mga kalalakihan na palaging nagbabantay sa labas ang paaralan ni Sophie. Ngunit hindi ito pinansin. Dahil sa kanyang palagay, walang nakakaalam na si Sophie ay anak niya kay Bernard na isang mafia boss. Isang araw, naging sobrang abala naman ni Laila at Jeffrey sa kanilang paggagawa ng bahay. Hindi agad nasundo ni Sophie mula sa paaralan. Si Sophie ay naghintay malapit sa gate ng paaralan. Nakaupo ito sa may bench. May dalawa namang lalaki na lumapit sa kanya at nakipag-usap. Ang batang si Sophie ay likas na mabait at nakikipag-usap ng maayos sa mga estranghero. Hi Sophie, ako si Tito Ryan. Kilala niyo po ako, Tito Ryan? Opo, kilala kita. Kilala ko kasi ang daddy mo at nanay Laila mo. Paano mo po nakilala ang daddy ko? Hindi ko nga po kilala ang daddy ko eh. Oo, kasama ko sa trabaho ang daddy mo. Bernard ang pangalan ng daddy mo. Baka hindi pa sinasabi ng nanay mo sa'yo kasi malayo ang daddy mo eh. Opo, sabi nga po ni nanay malayo daw po sa amin si daddy kaya hindi ko pa siya nakikilala. Gusto mo bang makilala ang daddy mo? Gusto ko po, Tito Ryan. Alam niyo po ba kung saan ang daddy ko? Oo naman. Alam ko kung nasan siya. Gusto mo bang dalhin kita sa kanya? Opo, Tito Ryan, gusto ko po. Pwede po ba ako sumama sa inyo? Hindi na nag-atubili pa ang dalawang lalaki at sinama na nila kaagad si Sophie at dinukot ito. Kalusot din sila sa guard ng school dahil naging abala ang gwardiya sa volume of students na lumalabas ng school. Pinaniwala siya ng mga lalaki na sila ay kilala ang kanyang mommy at daddy at ihahatid siya sa kanyang mommy. At dahil sa pagiging bata at pagtitiwala sa mga estranghero, sumama si Sophie sa kanila. Hindi alam ng mga lalaking iyon ay may masamang layunin. Sa huli, nalaman na kinidnap si Sophie ng dalawang lalaki. About 5 minutes after nadukot ng dalawang lalaki si Sophie, ay dumating na rin si Laila. Guard, nasan po anak ko? Ay, sino po bang anak ninyo, ma'am? Hindi ko po kasi kilala ang anak niyo kasi baguhan pa po ako dito, ma'am eh. Sagot naman ng guard. Nako, check ko na muna sa classroom niya. Dito lang naman kasi siya tumatambay kada uwian eh. Check ko na lang ho muna sa classroom nila baka hindi pa siya nakalabas. Laila sorted out the whole school at hinanap ang kanyang anak. Pagdating sa room ay wala roon ang kanyang anak at si Sophie. Sumibol na ang pag-aalala sa puso ni Laila nang hindi niya mahanap ang kanyang anak na si Sophie. Agad na pinuntahan ni Laila ang head ng eskwelahan para makita ang CCTV footage sa gate ng eskwelahan at doon ay tumambad ang video na sumama nga si Sophie sa dalawang lalaki na kumausap sa kanya sa bench. Halos parang masira ang ulo ni Laila na makita ang CCTV footage na dinukot nga ng mga hindi kilalang lalaki ang kanyang anak na si Sophie. Halos mawalan siya ng bait sa pag-aalala at pag-iyak. Hindi niya alam kung ano ang gagawin na nagresulta sa matinding takot at pagkabahala. Sinabi sa kanya ng mga gwardya ng paaralan na ang mga lalaki ay nagbigay ng peking ID. Galit na galit si Laila sa mga gwardya ng school dahil hindi na nasuri ng maayos ang pagkakakilanlan ng mga lalaki. Agara namang nag-report si Laila sa mga otoridad para mahanap ang kanyang anak pero nabigo si Laila dahil sabi umano ng mga pulis ay hindi pa naman naaabutan ng 24 hours na nawawala si Sophie kaya hindi rin sila makagawa pa ng aksyon. Maghihintay pa ba ako ng 24 hours para ma-report na nawawalang anak ko? Wala ba kayong magagawa? Nawawala na nga ang anak ko. Dinala siya ng dalawang lalaki na hindi naman namin kilala.
Maawa naman kayo, tulungan niyo naman ho ako. Ma'am, may protocol ho kasi tayong sinusunod dito. Hindi lang naman ho problema ninyo yung inaatupag ng ahensya namin eh. Maghintay na lang po tayo ng 24 hours, ma'am. Ano? Nawawala na ang anak ko. Maghihintay pa talaga ako ng wala galing sa inyo? Umalis na si Laila sa police station at walang pag-aalinlangan ay tumuho siya ng Maynila at naisipan niyang pumunta kay Bernard. Babiyahin na ako papuntang Maynila. Alam ko kung sino makakatulong sa akin. Kahit ayoko na siya makita, wala akong sasayangin na tsansa. Alam kong tutulungan ako ni Bernard. Tinawagan na lamang ni Laila si Jeffrey dahil kinakailangan niyang lumuwas sa Maynila nang sa ganon ay may aksyon na magagawa ang ama ng kanyang anak. Jeffrey, aalis na muna ako. Punta ako ng Maynila, Jeffrey. Hihingi lang ako ng tulong kay Bernard. Kausap ni Laila kay Jeffrey sa telepono. Ganun ba ate? Sige ate. Alam ko matutulungan ka ni Bernard. Hingi ka na lang talaga ng tulong sa kanya ate para mahanap na si Sophie. Kaya nga wala tayong makukuhang tulong mula sa mga pulis dyan sa atin. Sigurado ako may magagawa si Bernard. Pagdating ni Laila sa mansyon ni Bernard, nagulat ang lahat nang makita nila sa CCTV footage sa labas ng gate na ang nagdo-doorbell ay si Laila. Sir Bernard, tignan niyo po kung sino po nasa gate sa baba. Kitang-kita ni Bernard ang nag-aalalang mukha ni Laila. Papasukin niyo si Laila, bilis! Sabi pa ni Bernard. Agad na binuksan ng gwardiya ang gate at sinalubong ni Bernard si Laila. Tumatakbo si Laila patungo kay Bernard habang umiiyak. Bernard, tulungan mo ko. Yung anak natin, kinidnap. Anak? Ha? Oh, maghunos dili ka nga muna. Hindi kita maintindihan. Bernard, buntis ako nung pagpunta namin ng norte. Hindi ko na sinabi sa'yo na nabuntis ako dahil sa galit ko sa'yo noon. Niyakap na muna ni Bernard si Laila. Ibang klase ang tuwang nadarama ni Bernard nang makita niyang muli si Laila. Naaalala niya ang sinabi ni Rudy sa kanya. Mismo ang pag-ibig ang mag-uugnay sa kanilang muli. Naging totoo nga at mukhang muling ipagbubuklod si Bernard at Laila ng pag-ibig. Hindi man maganda ang sitwasyon ng muli nilang pagkikita, ang importante ay muli silang ipinagsama. Nasa isang tahimik na lugar si Bernard at Laila. Nag-uusap tungkol sa kanilang anak na si Sophie. Nakaupo si Laila sa isang bench habang si Bernard naman ay nasa tabi niya. Umiiyak si Laila habang nagkukwento siya sa mga nangyari sa kanilang anak na si Sophie. Ang ganda ng anak natin, Bernard, si Sophie. Napaka-sweet at napaka-masayahin niya. Noong huling beses na nakita ko siya sa tuwa ko, halos hindi ko na nga maipaliwanag kung gaano ko siyang kamahal. Bernard, she looks like you. Sobrang kamukha mo yung anak natin. Alam ko, Laila. Alam kong espesyal siya. Kaya't ang pagkawala niya ay talagang nagpapahirap rin sa akin. Tuwang-tuwa ako na meron na tayong anak. At gusto ko na rin siyang makita. Gustong-gusto ko na siyang makita. Habang nag-uusap sila, bigla namang tumunog ang telepono ni Laila. Isang unknown number ang tumawag sa cellphone ni Laila at nagmamadali itong sagutin. Hello? Sino to? Agad na inago ni Bernard ang telepono ni Laila at kinausap ang tao sa linya. Kung gusto mong makuha ang anak mo, kailangan mong sumunod sa mga utos namin. At tandaan mo, hindi mo kami madaling mahahanap. Ibigay mo sa amin si Bernard at ibibigay namin si Sophie sa'yo. Saan mo dinalang anak ko? Huwag ka magkakamaling sakta ng anak ko. Hahanapin ko kayo. Makakatigim kayo sa akin kapag nakita ko kayo. Bernard already had a clue kung sino ang dumukot sa kanyang anak. Galit na galit si Bernard sa kausap niya sa telepono na halos gusto niya na itong durugin. Ang gusto namin ay hindi lang ang anak mo. Gusto namin ang kapalit ng lahat ng kasalanan mo. At kung ayaw mo magalit kami, mag-iingat ka sa pananalita mo. Baka magsisi ka sa lahat ng pinagsasasabi mo sa amin. Sabi pa ng tao sa telepono. Hindi ako natatakot sa'yo. Kaya huwag na huwag ka magkakamaling sakta ng anak ko. Ibigay niyo sa amin ang anak ko.
Hindi naman siya may atraso sa inyo eh. Lumaban kayo ng patas. Gagawin kong lahat para sa anak ko. At pag nakita ko kayo, makikita ninyong tunay na galit ko. Ang pagtugis sa mga kidnapper. Agad na pinatrace si Bernard ang location ng caller ni Laila. Nasa opisina ni Bernard kasama ang kanyang mga tauhan, pinag-aaralan nilang lokasyon kung saan tinawag sila ng kidnapper. At nakita naman kaagad iyon ng mga tauhan ni Bernard. Dapat mabilis tayo makakuha ng lokasyon nila. Ipinapayo ko sa inyo, walang sino man ang dapat makaligtas. Agad tayong pupunta doon. Sir, natukoy na po namin ang posibleng lokasyon. May lumang gusali po sa tabi ng warehouse. Doon sila posibleng nagtatago. Sagot ng tao ni Bernard sa opisina. Nang makuha ni Bernard ang location, ay hindi na siya nag-atubili pang umalis. Agad niyang kinuha ang kanyang sasakyan at sinugod ang lokasyon ng mga dumukot sa kanyang anak. Magmadali tayo. Hindi ko na kaya maghintay. Kailangan ko makuha si Sophie. Sabi pa ni Bernard. Bernard, sasama ako sa'yo. Sabay natin kunin si Sophie. Huwag na, Laila. Ako lang kailangan nila. Masyado ding delikadong sumuong doon sa kanilang teritoryo. Ibigay mo na sa akin to. Okay? Pero natatakot ako, Bernard. Baka masaktan ka. Bernard kissed Laila sa noo and assured her that he is going to do everything for their daughter. Ako nang bahala sa lahat, Laila. Magiging maayos ang lahat, okay? Ako nang bahala. Fueled by anger and urgency, Bernard rushed to the site with his guards. Determined to rescue Sophie, Bernard ignored the risks and charged towards the building, ready to face whatever dangers await him. Ang pag-rescue kay Sophie. Nasa lumang gusali si Bernard kasama ang kanyang mga tauhan. Nagtatago sa mga sulok at nakikinig sa mga galit na tunog sa paligid. Nahanap ni Bernard si Sophie na nakakadena sa isang silid. Sophie, anak, andito ako. Ang daddy mo nandito na. Pumasok si Bernard sa silid. Daddy, ikaw ba ang daddy ko? Opo anak, ako ang daddy mo. Okay na anak. Safe ka na anak, okay? Andito na si daddy. Hindi na kita iiwan, okay? Habang inaakay ni Bernard si Sophie palabas, bigla namang dumating ang isa pang kidnapper na may baril. Ang lalaki ay agad na nagpaputok at tinamaan si Bernard sa balikat. Tinamaan ako ng bala! Bernard successfully rescued Sophie from the old building. Overwhelmed with joy of seeing his daughter, Bernard thought their deal was over. However, he was unaware that another kidnapper, armed with a gun, was still present. The kidnapper shot Bernard in the shoulder, leaving him severely injured. The guards managed to neutralize the shooter and rescue Sophie. Tiniis si Bernard ang sakit ng tamaan ng bala para lamang mailigtas ang kanyang anak na si Sophie. He remained firm kahit sobrang sakit na ng kanyang balikat. Sinugod na sa ospital si Bernard. Nag-alala si Laila sa ospital. Naglalakad sa waiting area habang ang mga doktor at nurse ay nagtatrabaho sa loob ng ICU. Si Bernard naman ay agad na dinala sa ICU pagkatapos ng operasyon. Dok, paano siya? Kamusta ho si Bernard? Kamusta pong kalagayan niya? Ang pinsala sa balikat ni Bernard ay seryoso. Kailangan nating obserbahan siya ng maigi. Tagumpay naman ang operasyon pero kailangan natin ng oras para makita kung paano siya magre-react sa paggamot. Hindi ko kaya mawala si Bernard. Nasa kanyang lahat ng mahalaga sa akin. Pakiusap gawin niyo po ang lahat para sa kanya. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Sa ngayon, ang pinakamainam na magagawa ninyo ay maghintay at magdasal. Laila was frantic with worry as Bernard was rushed into the ICU. She anxiously paced the waiting area, asking doctors about Bernard's condition. The doctors informed her that Bernard's shoulder injury was serious, but that they had successfully operated. Laila was devastated.
praying and hoping for Bernard's recovery as he received the best care possible. When Lila was allowed to visit Bernard inside the ICU, tahimik na nagdarasal si Lila sa tabi ng hospital bed ni Bernard. Hawak-hawak niya ang kamay ni Bernard habang siya ay taimtim na nagdarasal sa Panginoon. Panginoon, ayoko pong mawala si Bernard sa amin. Please po, pagalingin niyo po siya. For how many days na nakoma si Bernard ay hindi iniwan ni Lila ang kanyang tabi. Laging nasa ospital si Lila at hindi kailanman iniwan ang tabi ni Bernard. One time, while Lila was patiently waiting for Bernard to wake up, ay kinakausap niya ito na madalas habang hawak-hawak naman ang kanyang kamay. Bernard, gumising ka na o. Hindi na kita iiwan, babe. Please, gumising ka na. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Bernard finally moved his hand and squeezed Lila's hand. Naramdaman niya ni Lila at tuwang-tuwa siya nang finally nagre-respond na si Bernard sa kanya. Bernard, babe? Unti-unting binuka ni Bernard ang kanyang mga mata at gumiti sa magandang mukha ni Lila na bumungad sa kanya. Lila? Bernard? Babe, okay ka na ba? Agad na tinawag ni Lila ang doktor at na-report na gumising na nga si Bernard. Sobra-sobra naman ang tuwa ni Lila nang makitang gising na si Bernard. Dito ka lang sa tabi ko, babe. Huwag mo akong iwan dito, okay? Pakiusap ni Bernard kay Lila. Hindi kita iiwan, babe. Kahit kailan, hindi kita iiwan dito, okay? Salamat. Babe, huwag niyo akong iiwan ni Sophie, please. Hindi ka namin iiwan. Bilisan mong pagpapagaling para tumira na tayo sa mansyon mo. Hindi ka namin iiwan pa ni Sophie. I will stay by your side for the rest of our lives, babe. Magpapakasal na tayo paglabas ka dito sa ospital. Oo, babe. Papakasal ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Basta bilisan mo lang ang pagpapagaling, okay? Opo. Galak naman si Bernard nang marinig ang pangako ni Lila na hindi na siya iiwan nito kahit kailan at magpapakasal na silang dalawa sa oras na makalabas ito sa ospital. Tila naging mabilis naman nga ang recovery ni Bernard at agad na nakalabas sila sa ospital dahil na rin sa walang sawang pag-aalaga ni Lila sa kanya. Totoo nga ang sinabi ni Rudy na mismo ang pag-ibig na totoo ang magtutulay sa mga pusong minsang nagkalayo. Nasa isang tahimik na lugar si Bernard at Lila. Nag-uusap tungkol sa kanilang anak na si Sophie. Nakaupo si Lila sa isang bench habang si Bernard naman ay nasa tabi niya. Umiyak si Lila habang nagkukwento siya sa nangyari sa kanilang anak na si Sophie. Paglabas ni Lila at Bernard sa ospital ay agad ay sinagawa ang kanilang pagpapakasal. Hineld ang kanilang kasal sa isang exclusive na resort. Magandang-maganda si Lila sa isang luxury wedding dress. Nag-twinning pa sila ng kanyang anak na si Sophie na siyang nagdala ng kanilang wedding ring sa altar. Everyone was so thrilled to have listened to Bernard's vow kay Lila. Lila, babe, I commit to love you and honor you for the rest of our lives. I will be your best friend and your confidant. I will be the best version of myself for you and for our daughter. Sophie, thank you for giving me this chance to love you again and to be a family once and for all. I will love you and be honest with you, babe. I promise not to hurt you with whatever I do. And from there, people have seen how magical love is. Hindi nga talaga malilimit ng kamalian ng pag-ibig. Pag nahanap mo na ang totoong pag-ibig, ay siya mismo ang gagawa ng paraan na i-bridge ang lahat ng pagkakaiba ng dalawang tao. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!